Anong mga ano ba ang parusa sa ganyan kung sakaling mapatunayan na gano'n talaga ang sinabi niya, ano bang parusa? Ang hinihingi namin na prayer doon sa Supreme Court case ay para i-disbar si Chairman George Garcia. Kapag na-disbar siya, hindi na rin siya pwedeng umupo bilang commissioner. So isang indirect way po yan para matanggal siya bilang commissioner. At in-invite din namin yung DOJ at baka magsasampa rin kami ng case sa mga susunod na araw laban kay Chairman George para sila ay mapakulong lahat sila. Pakulong natin silang lahat. Dahil lahat po yan ay illegal na bagay yung kanilang mga ginawa, yung pag-interfere ng data mula automated counting machine papunta sa mga server dahil sabi ng batas dapat diretsa. Pero kapag gumamit ka ng illegal equipment, mali po yan under sa election laws natin at under sa cybercrime laws. Kapag gumamit ka ng unauthorized software, illegal po ulit yan under sa election laws at sa cybercrime law. Dahil po ang authorized lamang ay yung na-audit which is 3.4 version. At kapag nakita ng ating mga investigative bodies, Prosecutor's Office, Department of Justice, na yung sinabi ni Chairman George Garcia na kailangan mo ng 300 million pesos para manalo ay ostensibly na panghihingi ng bribe, baka pwede rin siyang kasuhan sa bagay-bagay na yan. Ang ending po niyan kapag dumaan sa DOJ, NBI or sa prosecution ay pagkakakulong ng mga commissioner na ito. Pero po, lahat ng aming ginagawa ay para mapanagot silang lahat base sa mga available na remedies na available sa atin ngayon bilang mga practitioner ng batas. So, ang available na tinake advantage namin is yung Supreme Court. Ang available is yung DOJ na route, NBI or Prosecutor's Office. Mangyayari po yan sa mga susunod na araw. Pero po yung sinasabi ninyo na impeachment ay kailangan po natin ng cooperation ng at least na isang member ng House of Representatives para ma-push yan. Kapag meron sanang isa na mag-endorse sa atin, push natin kaagad yan.